Okay, magandang umaga po sa bawat isa. Isa pong napapagpalang linggo ng umaga. Today, first Sunday of April. Ikatlong araw ng linggo na lockdown sa ating lugar. Hindi lamang sa ating community, kundi sa buong bansa. Kumusta na po kayo mga kapatid? Sa araw na ito ay araw ng ating pagsamba sa Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kapatid sa Panginoon, bilang church, ay ang linggo ay talagang special sa atin yan. At para po sa ating pagsamba mamaya, well actually, ngayong araw na ito ay bayaan niyo pong i-share ko po itong Word of God para po sa inyong pagbubulay-bulay sa ating bahagi ng ating pagsamba. Ang atin pong passage for today ay matatagpuan sa Unang Pedro chapter 1. Bago po tayo magpatuloy ay manandalian po tayong manalangin muna. Dakilang Diyos, salamat po sa bagong araw na ito. Kaya po ng inyong sanabi na sa bawat umaga ay sariwa ang inyong biyaya. Panginoon, nagtitiwala po kami sa inyong pag-ibig, nagtitiwala po kami sa inyong karunungan, nagtitiwala po kami na hindi kayo nagbabago. At salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Panginoon, dalhin din po namin ang mga salitang ito ay magbigay Ama ng kalakasan, kaliwanagan, encouragement sa bawat isa sa amin. Lalo na sa amin na dumadanas ng mga kapighatian. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Okay? Basahin po muna natin ang passage. Ito po ay chapter 1 ng Unang Pedro. Saan mang version ninyo basahin. Basahin ko po dito sa Tagalog, ang Biblia. Mula po verse 1 babasahin ko po hanggang verse 9. Ano po? Okay, ito po ang sinasabi dito sa Unang Pedro, Kapitulo 1, mula sitas 1. Si Pedro, na apostol ni Hesukristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Pinili at itinaga ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu. Sumunod kay Hesukristo at winisika ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Verse 3. Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa iyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagaman ngayon sa sandaling panahon ay kailangan muna ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong inibig. Bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon man ay inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Yan po yung ating passage. Today, ang dalayan po natin, magbigay po ng encouragement po ang passage na ito. Ang aklat po ng Unang Pedro ay masasabi po natin ito po ay book of encouragement. Ang tema po ay pag-asa. So ang sumulat po ay si Pedro at ilang bagay lang po ng konti para kay Pedro. Si Pedro po ay ang isa sa mga apostoles na nakaranas ng ma-encourage. Nahala po ninyo noong bago mamatay ang Panginoong Jesus, bago siya madakip, noong siguro nasa Lord's Supper time na sila halos at
sa pag-uusap-usap nila, lagi po kasing malimit na nakikipag-usap kay Pedro ang Panginoong Jesus. No? Lagi sila ang malimit, pinakamarami sigurong pag-uusap silang dalawa. Isa sa mga pag-uusap na yun, ay yung sabihin ng Panginoon kay Pedro, at niya, Simon, Simon, hiningi ni Satanas na ligligin kayo. Pero ako'y nanalangin na huwag mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nakabalik ka na, palakasin mo ang iyong mga kapatid. No? So si Pedro po, I believe, dumaan sa kanya ang pagkalumo. Kumbagay, yung kasiglahan ay nawala. No? At somehow, na-discouraged. Pero siya po in-encourage ng Panginoon. Ang isa pong unang-unang pag-encourage sa kanya, imagine nyo, pagkatapos niya itatua ang Panginoon, noong mabuhay na maguli na ang Panginoon, at dumating ang mga kapatiran po doon, wala po si Pedro noon eh. Ang sabi po ng anghel, nagpakita ay ganito, humayo kayo at sabihin nyo sa mga, pinapasabi niya sa kanyang mga alagad at kay Pedro. Ayan, ibig sabihin ng anghel ay pupunta sila sa Galilee, doon sila magkikita. Pero notice yung pagkakasabi ng anghel, humayo kayo dahil pinapasabi ng Panginoon sa mga alagad niya at kay Pedro. Siningil out si Pedro. Sa maraming alagad, si Pedro lang ang pinangalanan doon. That's an encouragement for Peter. And then, ang pangalawa ay noong malao na nung panahon, nangingisda na sila Pedro. Nangingisda. And one time, nung malapit na sila sa dalampasigan, napansin ni Pedro na may tao sa dalampasigan. At nung kanyang ma-recognize na ang Panginoong Jesus pala yun, ay dali-dali siyang bumaba ng bangka, lumapit sa Panginoon. At siguro nandun yung kanyang excitement. Now, noong sila kumakain na, ay eto, nagtanong ng Panginoong Jesus kay Pedro. And again, siningil out si Pedro. At tinanong siya ng 3 beses, iniibig mo ba ako? At 3 beses din naman sinagot siya ni Pedro, opo, iniibig ko kayo. At sa 3 beses din yun, ay sa bawat sagot ni Pedro, ay ang sagot ng Panginoon, feed my lamb, pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Alam niyo po, yun yung portion na I believe so that Peter was encouraged. Siya po ay muling napalakas. Kasi yung pagkakataong yun, sa pagkasabing, pakainin mo ang aking mga tupa, doon po muling ini-install ng Panginoon si Pedro sa leadership. So si Pedro nakaranas ng encouragement dahil hindi mo nasabi ng Panginoon sa kanya na kapag nakabalik ka na, encourage or strengthen your brothers. Here, ito yung ginagawa ni Pedro sa kanyang sulat sa mga kapatid. Sino po yung kanyang sinusulatan? Nakalagay po diyan ay sa mga hinirang ng Diyos na nangingibang bayan na nasa pangangalat. Yung concept ng pangalat, yung po ay familiar sa mga Hudyo kasi noong unang panahon pa ay sila po yung nangalat. Nangalat po yung ibang mga Hudyo dahil sa sinakop po ng Assyria, then sinakop ng Babylonia, kaya po na-exile and nangangalat po ang mga Hudyo. And I do believe na hanggang ngayon sa mundo, nangangalat po ang mga Hudyo. At kung saan sila naroroon sa kanilang pangalat na yon, they're still Jewish people at ni-retain pa rin nila yung kanilang identity as Jewish people. Pero sila ay nasa ibang bansa. Yan. At ito rin mga panahon ito ay panahon na hostile ang mundo para sa mga Kristiyano. Ito yung panahon na talagang ang mga Kristiyano ay suffering because they are Christians. Kaya pag binasa niyo po yung buong aklat ng Pedro, makikita niyo po yung theme na yon, that they were sufferings bilang Kristiyano, at sa iba't ibang kaparaanan. At ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-retaliate, sabi ng Panginoon, sabi sa aklat na ito. And so here ang situation, marami sa mga Kristiyano noon ay nagdadalamhati, nakakaranas ng maraming mga pagsubok, trials, at hindi na basta trials fiery trials. Talagang mabigat po yun. Kino-confiscate ang mga gamit nila minsan. Tapos ay sari-sari persecutions nga, nilalait sila, pinagbabantaan, inaakusahan kung ano-ano.
At yun po yung mabasa natin sa chapter 2, sa chapter 4. At talagang nandun po. Hindi lang po yun, may mga domestic problems. No? Mayroon pong mga Kristiyano na ang asawa ay hindi Kristiyano. Kaya po ng mga babae doon sa chapter 3, ano, na sinasabihan na ay kung hindi paniniwala sa salita ng Diyos ang iyong asawa, ay sumagitan na yung inner beauty, ay kumbinsihin mo siya. So naroon po yung, yung conflict, yung struggle. No? Kapag hindi ang dalawang mag-asawa hindi nagkakaintindihan because the other partner is not a Christian. Sa ating panahon, ang marami reklamo ng mga lalo pat babae ang Kristiyano at lalaki hindi Kristiyano. Ang sakit ng kalooban ng mga kababaihan natin, ano? Lalo pat mga naglalasing halimbawa o may mga iba't ibang bisyo. So, ang sakit. Hindi mo kasama sa church. These are things na mahirap. And so, of course, ganun din naman pagka yung lalaki ay Christian at yung asawang babae at mga anak ay hindi pa Christian, mahirap din talaga. Mahirap. These are some examples, ano? So, na pwedeng maging struggle at tigisan ng mga Kristiyano. But today, ay gusto ko lamang i-share yung bagay na isang aspeto dito sa pagharap. And at dito sa chapter 1, pinapakita agad ni Pedro ang isang napakamahalagang pagharap sa mga suliranin o pagharap sa mga dinadanas na pagsubok. Gano'n man ito, simple man o mabigat. And here we can see yung tip kay Pedro. Tips mula kay Apostol Pedro. Isang bagay lang, ano? And that is in verse 3. Sa verse 3 ay nandoon sa sulat niya agad ay ang pagpupuri. Ang pagpupuri sa Diyos. Could you imagine? Halimbawa, meron kang kakilala o kaibigan o kapatid na sakit na sakit ang kalooban. Sabihin natin may nangyari sa kanya. Sabihin natin siya nasunugan. Ano? At dahil wala siya nung masunugan siya, lahat, sabi nga, ay talpog na lahat. Ano? Walang natira. Ang natira na siya yung suot mo. At yung mga lahat ng documents, na mahalagang documents, sana ikaw ay makakaalis sa ng ibang bansa o documents, pati buong bahay, basta walang natira sa iyo. No? At ang sakit-sakit yung kalooban. Satas na yung kalooban. And then, somebody, isang kakilala mo, maybe kaibigan mo, halimbawa, ay dumating at nahangiti sa iyo, habang ikaw ay sakit na sakit sa kalooban, lungkot na lungkot, himutok na himutok. At ang bunga tabo sa'yo, oh, praise the Lord, kapatid, praise the Lord. You see? I don't know kung anong mapifeel mo. Would you feel comforted or what? Sa iba siguro yes, pero sa biglang tingin natin parang ang hirap, di ba? So, pero paano halimbawa na ang pagkakasabi nito, oh kapatid, praise the Lord. Alam mo ba na ikaw pala ay ang isang grantee ng isang world organization. At lahat daw pala ng medyo nasusunugan ay mayroong packages. Meron kang 100 million pesos. Wow! Palagi ko medyo kahit na kinalulungkot, pag gano'n ng bati, praise the Lord, meron kang 100 million. At least yun, makaka-comfort yun, ano? May bigla sigurong liliwanag na konti yung iyong mukha, no? But you know what? Yun din po yung sinabi ni Peter. Sa mga nagdadalamhati, sa mga grieving, sa mga distress dahil sa situation nila. Like dito sa mga sinusuratan ni Pedro, to encourage them, ang bungad na bungad ni Pedro, kasi isipin lang, kumura mo siya ng salutation, but ang bungad na bungad ni Pedro is, praise the Lord. Diba? Praise the Lord. At ang punto dito, alam nyo, ang sinasabi ni Pedro, hindi siya insensitive, hindi siya mahasabing nabigla, kundi mas maganda ano. Now here, ay hindi lamang 100 million ang sinunod na sinabi ni Pedro. Praise the Lord, kapatid. Rejoice. Because you have a package. You have a package. And this morning, allow me to share to you yung package. Tatlong bagay na mayroong padala ang Panginoon
Actually, mayroong ibinigay na ang Panginoon na po pwedeng natin magamit kung bakit natin pwedeng maharap. Ang kailangan natin ay atin lang i-recognize yun, maging aware lang noon at i-apply lamang yon. Ano yung bagay na yon? Yung tatlong bagay na yon na bakit natin magagawa, bakit natin dapat pala, hindi ba? Bakit na dapat na sa kabila ng mga pagsubok ay pupurihin natin ang Panginoon. Magkakaroon tayo ng kagalakan despite na nagigrieve, no? Pwede naman yun, nagigrieve ang ating kapuso, but inside, deep within, ay may joy dahil nga sa mga bagay na ito. At dahil wala po tayong multimedia presentation, so I'll just let me give you yung tatlong bagay na ito na pwede nating sambahin, purihin ang Diyos at magalak. Sapagkat unang-una, binigyan niya tayo ng buhay na pag-asa. Number 2, tayo ay binigyan din niya ng buhay na pananampalataya. At ang number 3, tayo ay binigyan din niya o nasa atin din ng buhay. Bagaman hindi nakikita pero buhay na Savior. Okay? Una ay binigyan tayo ng living hope. Mapapansin po ninyo doon sa mula verse 3, nakalagay po diyan. Purihin nga daw ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang malaking habag ay muli tayong ipinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa. At ito ay dahil nag-resurrect ang Panginoon at dahil sa pag-resurrect ng Panginoon, tayo nagkaroon ng buhay. Tayo ay naipanganak na muli and we are alive. And we are living. Tayo ay buhay. At dahil si Jesus ay buhay, meron tayong buhay na pag-asa. At ano yung buhay na pag-asa? Ito yung future na package. Okay? Ito yung package ng future inheritance natin. Ang sabi diyan, tayo ay pinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa tungo sa verse 4, tungo sa isang mana. Okay? Mana na na hindi nasisira, hindi kumukupas, at walang dungis. At ito raw ay inilalaan sa atin doon sa langit. So meron pala tayo raw mana na nasa langit na hindi daw kailanman ito nasisira. Hindi raw ito kailanman nasisira. So, napakaganda na tayo lagi napapalalahanan. Minsan nahulungkot tayo dito sa nangyayari sa lupa. Minsan nahulungkot tayo dahil may mga bagay na nawawala sa atin o wala sa atin. Pero ang totoo, meron kang nasa iyo. Meron kang iyong pag-aari, hindi po man siguro hawak sa ngayon. Pero iyo na yon. Nakareserba na sa iyo yon. And that is in heaven. Mga kapatid, dahil ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay naging anak ng Diyos, ikaw ay naging tagapagmana. Ikaw ay ang heir, ikaw ay ang tagapagmana. At meron tayong mamanahin. Na-confiscate man halimbawa, kasi panahon nila na-confiscate man ang mga gamit mo, o kaya nawala man ang gamit mo, nanakaw, nasunog, whatever. Meron kang ari-arian sa langit na hindi nawawala. At mas maganda yon. Lahat na ito, hindi nabubulok, hindi kumukupas, hindi nasisira, hindi pinag-iinteresan ng iba, hindi nakakahiyang ilabas, hindi nakakatakot ilabas. Because there you are free. And napakaganda. And that is our hope. Hindi lamang tayo imana doon, tayo mismo, sabi sa verse 5, ang sabi nga dyan, para sa inyo na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa magitan ng kanyang kapangyarihan. Tayo rin daw iniingatan ng Panginoon ayon sa verse 5. Yes, nandun iniingatan ng Diyos yung ating mana, but tayo mismo habang nasa lupa, iniingatan ng Diyos para balang araw, pagdating niya, ay ibibigay niya sa atin yun. We have this hope. Totoo yun. No? At yun ang dapat ating inaalaala. At kapag may nawawala sa atin dito, hindi bale, nandoon sa kabila, yung para sa atin talaga. Pero pastor naman, di ba mahalagang yung ngayon? Yes, ito kalimitan kasi ito ang preoccupation ng mga tao, yung ngayon lang. Napasin nyo ba? Na mga tayo puro ngayon lang. Pag kami patay diyan, abala sila, tuwan-tuwa sila, hindi pala tuwa. Parang na-relieve sila na namatay na itong matagal nilang inaalagaan as if. At ang ganda-ganda ng kabaong, ang ganda-ganda ng ginagawa nila. Pero hindi nila iniisip yung kabila, right? Hindi nila iniisip, ibang patay na ito, isang pupunta. Ganyan karaniwan eh. Masyado tayong ngayon lang. Hindi natin napagbibigyan ng isip yung kabila.
Pero tayong mga Kristiyano, alam natin ito. Okay, so yun, bakit tayo nagpupuri sa Diyos? Unang-una dahil meron tayong buhay na pag-asa. At ang pangalawa, hindi lang buhay na pag-asa. Sabi nga sa verse 6, ikinagagalak din natin ito, no? Pinapasalamat natin, ipinagpupuri siya, ikinagagalak din man daw tayo ay dumadanas ng pagsubok dahil meron tayong pananampalataya. Pananampalataya ang galing din naman sa Diyos. At ang pananampalatayang ito ay isang precious para sa atin. It is, well, nai-compare ito sa ginto nai-compare ito sa ginto. At sabi nga dito ay okay, kung paano ang ginto daw ay dinadalisay magitan ng apoy, yun doon pananampalataya natin ay dinadalisay din sa magitan ng mga pagsubok, maapoy na pagsubok, no? So, alam niyo itong faith na ito ay napakahalaga dahil sabi ng Biblia, Hebrews chapter 11 verse 6, kung wala raw pananampalataya, hindi raw natin bibigyan kaluguran ng Diyos. Ay tayo po ay nabubuhay para i-please ang God. Tayo po ay nabubuhay to glorify God. Ngayon, kung ang paraan ng pag-glorify o pagpupuri, pagbibigay kaluguran sa Diyos ay ang pananampalataya, dapat po tayo ay may pananampalataya. At meron nga po tayo. At itong pananampalataya po ito ay ito yung pinalalago, ito yung pinalalakas, ito yung pinalalaki sa pamamagitan ng ang pinakapagkain po talaga dito. Wala tayo yung choice, but yun po mga pagsubok. Kaya ang Biblia po, mapapasin ninyo kay James chapter 1 mula verse 2 sa Roma chapter 5, ang binabagit po doon ay ikinagagalak natin. Sabi sa James, count it all joy, lumukso sa katuwaan. Sabi sa Romans chapter 5, ikinagagalak din natin ang mga pagsubok. At dito sa unang Pedro, sabi nga sa verse 6, ay sa ganito nagagalak tayo. Ibig sabihin doon sa package number 1, which is yung living hope, nagagalak tayo kahit na tayo ay mayroong mga pagsubok na ito. At doon sa may dulo, ang sabi nga rito, dahil sa ating pananampalataya ay tayo raw pinakaranas ng joy na hindi maipaliwanag. Now, itong faith na ito na nasa atin, ito yung ating regalo sa atin para magtagumpay tayo, para maranasan natin kung ano yung gusto ng Diyos. Hindi lamang doon sa kabila, kundi maging dito. Right here and now, ika nga, So 1 John chapter 5, unang Juan chapter 5, 1 to 5, sa padulo, nakalagay po doon na ang anak ng Diyos ay nagtatagumpay sa sanglibutan. At ito ang ating tagumpay, ang ating pananampalataya. And this is our victory, even our faith. Kaya napakahalaga ng ating pananampalataya. At sa bagay na dapat ay magpasalamat sa Diyos na mayroon tayong living faith, hindi dead faith, kundi active faith. And that faith comes from the Lord also. Na siya rin nating ginagamit, hindi lamang tayo tumanggap sa Panginoong Hesus, kundi magpahanggang sa oras na ito, yun din yung living faith na ating pinapractice in exercise. Para lalo natin tatagumpay. And so, yung faith na yun, sa magitan ng mga trials, ay lumalago. Bakit? Kasi sabi sa dulo ng verse 7, ito ay mauuwi, ito ay magbubunga ng praise, honor, and glory. Kanino yon? Primarily, siyempre, praise, honor, and glory ng Panginoong Jesus. Na pag siya'y na-reveal, pag siya'y bumalik at siya'y naipakita, kasama po tayo, we will be full of praise, honor, and glory with the Lord Jesus Christ. Mababahaginan po tayo rin noon. And because of that faith, now, to some extent, ay mayroon pong proportionality dito, kapag malaki po ang ating faith, na-develop ang ating faith, mayroon po tayong tatamuhing greater glory, greater praise, po. Naalala ninyo, kahit sa lupa, binibigay ng Panginoon ang praise. Meron pong isang centurion, meron pong isang military officer, hindi po sa Israelita, na nag-send ng kanyang mga servants at sinabi na kaunin mo ang Panginoong Hesus dahil may sakit yung isa niyang servant. Malapit na sa bahay, ang Panginoong Hesus, pinasabihan niya kanyang, pakisabi na sa, sabi niya, pinapasabi na sa Panginoong Hesus na,
Huwag na kayong tumuloy kasi hindi po ako karapat-dapat. At maging ang aking tahanan, hindi kayo karapat-dapat na pumasok sa bahay ko. Yan. Sabihin na lang po ninyo ang siya gagaling at siya gagaling. Dahil ako rin po ay a man under authority at ako rin po ay taong may authority na kapag sinabi ko po sa isang sundalo ay go and he goes, come at si dumarating. So, ganun din po. Ngayon, ang sagot ng Panginoon Jesus ay ganito sa kanya. Alam mo, wala pa akong nakikitang ganyang kalaking pananampalataya, not even in Israel. Namangha ang Panginoong Jesus, na-please siya doon. Talagang napapansin ng Panginoong Diyos yung pagka ang faith natin ay malaki o ganun na lamang. Katulad ng isang babaeng Kananita, na sunod-sunod sa Panginoon at humihingi, nagbebeg sa kanyang anak na kung pa pwedeng pagalingin. Pero ang sagot ng Panginoon ay ang tinapay para sa mga anak. Pero ang sagot ng babaeng yun, opo, pero kahit ang aso ay pwede pong kumain ng mumo mula sa hapag. Ano alam mo, tibigin ng Panginoon, woman, you have a great faith. At pinagaling ng Diyos ang kanyang anak. Kaya kahamalaga po yung ating faith. Kaya po tayo magpuri sa Diyos dahil binigyan po tayo ng ganung faith. Mayroon kang faith, kapatid. Hindi lang ikaw mayroong pag-asa, mayroon ka ring faith. At ang pangatlo, ay meron po tayong buhay na tagapagligtas na hindi natin nakikita, pero siya po yung nakatira sa atin at ang ating Panginoong Hesus. At alam po niyo, dahil siya po yung nakatira sa atin, kasama po na merong ibinigay po sa atin, hindi lang po ang Espiritu ng Diyos, kundi yung pong pag-ibig ng Espiritu. Okay? Di ba po ang bunga ng Holy Spirit is love? Now, yung pong pag-ibig na yun has been poured out onto us. And through that love, meron po tayong hindi po tayo i-disappoint ng ating pag-asa. And we can rejoice and be glad. Gusto kong basahin po sa inyo ito pong Roma chapter 5. Please open it with me. Ano po? Sa Roma chapter 5, ito ay halos parallel nito pong ating binasa ngayon sa unang Pedro. Excuse me. Ito po ang sabi sa chapter 5 ng Roma, 1-5 po yun eh. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay nakakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan. At nagagalak tayo sa pag-asa. Nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. And then verse 3, hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Now, sabi sa verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu, we have the living hope, we have the living faith, the living Savior, the living Spirit who is in us, and with Him is love. Kaya faith, hope, and love, di ba? Yung po lagi binabanggit sa Corinthians, Thessalonians, hanggang dito, lagi po yung tatlong yun. Kaya sabi nga po, but the greatest of them all is love. Di po ba yun ang sabi ng Biblia? So, ito mong tatlong tinasa atin. Be reminded, mga kapatid, meron kayo na baka hindi lang natin minsan nire-remind natin sarili, pinapaalala natin sarili. But today, may I remind you kung ano meron ka. And because of them, living hope, living faith, and living Savior because of the living Spirit with love ang sumasa iyo. Yes, hindi naman natin talaga dinideny. May mga dalamhati. Nakakaramdam tayo. We are emotional being. But in spite of that, ito pinapagawa sa atin ng Diyos para i-counteract natin ang lahat ng mga pagsubok at pagdalamhati. Worship God. Ngayong araw na ito, sana hindi ka nagmumukmok at hindi ka tatamad-tamad, kundi, worship the Lord. I-worship natin ang Panginoon. At maggalak ka dahil meron ka ng mga bagay na nabanggit na dahil anak ka ng Diyos. You have been born again into a living hope. Ikaw ay pinanganak na muli and become a child of God.
Be encouraged, mga kapatid, ng salita ng Panginoon. Sinulat to ng isang taong, nabigo seemingly, pero in-encourage ng Panginoon, nakaahon, and right now, in-encourage niya tayo. Be encouraged. At ang isang paraan is worship the Lord, praise Him, and rejoice. Rejoice for what you have. Okay, God bless po sa ating umagang ito. Tayo po yung manandalang manalangin uli. Lord, thank you for your word. Thank you for the encouragement. At nawa, Ama, ay gawin niyo rin po kaming encouragement sa iba. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus na po ang aming dalangin. Amen. Amen.